Hello reviewers! In this video, we're going to talk about Article 17 amendments or revisions. Narito ang proseso ng pag-amend o revision ng Philippine Constitution. The Constitution can be amended or revised sa pamamagitan ng dalawang paraan. Una na dito is the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. So ang Kongreso na binubuo ng Senate at House of Representatives ay maaring mag-propose ng amendments or revisions sa pamamagitan ng 3/4 ng boto ng lahat ng miyembro nito. Ito ay nagpapahiwatig ng high level na pagkakasundo o konsenso sa pamamagitan ng mga mambabatas dahil kailangan ng malaking majority upang ang proposal ay matuloy. Another way to amend or revise the Constitution is through a constitutional convention. Take note. Amendments to this Constitution may be likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least 12% of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least 3% of the registered voters therein. Ito ang initiative for amendments by the people. Ang mga amendments sa Constitution ay maaaring maipropose sa pamamagitan ng isang inisyatiba ng mga mamamayan na tinatawag din na People's Initiative. Para mangyari ito, kailangang isumite ang isang petisyon. Ito ay dapat may mga pirma na hindi bababa sa 12% ng kabuuang registered voters sa bansa. Bukod pa rito, ang bawat legislative district ay dapat may kinatawan sa petisyon na hindi bababa sa 3% ng kanilang registered voters. Ang prosesong ito ay nagbibigay karapatan sa registered voters na direktang mag-propose ng amendment sa konstitusyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga lagda o signature sa isang petisyon. So kung magkaroon ng sapat na bilang ng mga lagda at ito ay mapapatunayang tama, ang mga mungkahing amendment ay isusumiti sa isang national referendum. Kung aprobado ito ng karamihan ng mga botante, magiging bahagi ito ng konstitusyon. Tandaan din that no amendment under this section shall be authorized within 5 years following the ratification of this Constitution or oftener than once every 5 years thereafter. The Congress shall provide for the implementation of the exercise of this right. So, may mga limitasyon kung gaano kadalas maaaring maipropose at aprobahan ng mga amendment. Hindi maaaring maipropose ang amendment sa loob ng 5 taon o 5 years pagkatapos ng pagpapatibay ng kasalukuyang konstitusyon. Ito ay upang mag-provide ng stability at maiwasan ang madalas na pagbabago pagkatapos ng pagkakatatag ng konstitusyon. Pagkatapos ng unang 5 taon, maaari lamang i-propose at aprobahan ng mga amendment isang beses bawat 5 taon pagkatapos nito. Ito ay upang tiyakin na ang mga pagbabago sa konstitusyon ay maingat na pinag-iisipan and not made too frequently. Pakatandaan din na ang responsibilidad para sa pag-organize at pag-oversee sa proseso ng initiative-driven amendments ay ibinibigay sa Congress. So the Congress may, by a vote of 2/3 of all its members, call a constitutional convention, or by a majority vote of all its members, submit to the electorate the question of calling such a convention. Ibig sabihin nito, meron ding provision para sa Congress kung saan maaari silang tumawag ng isang constitutional convention. Ito ay isang pagtitipon kung saan pipiliin ng mga delegado upang talakayin at ipropose ang mga pagbabago sa konstitusyon. Ang Congress ay maaring tumawag ng Constitutional Convention kung 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito ay boboto pabor dito. So, yun ang mga proseso kung paano maaring amyendahan ang konstitusyon. In summary, ang Article 17 of the Philippine Constitution ay naglalarawan ng mga proseso at requirements para sa pag-aamen at pagre-revise ng konstitusyon. Ang mga prosesong ito ay nilalatag upang matiyak na ang anumang pagbabago sa konstitusyon ay sumasalamin sa kagustuhan ng mamamayan at hindi nilalabag ang mga pangunahing prinsipyo ng Republika ng Pilipinas.
That's the end of this video. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat!